Anak, pasensya ka na kung sa ganitong paraan matutupad yung hinihiling mo sa akin. Salamat sa Panginoon dahil sa taong ibinigay na naging instrumento ni Lord sa atin. Dahil sila ang may matatabang puso. Kuya, magparamdam ka naman sa amin. Mahal na mahal ka namin. Na kung nasan ka man, magpakita ka naman sa amin ng kapatid mo. Tatatlo na nga lang tayo, hiwa-hiwalay pa tayo. Bakit naman ganito ginagawa mo sa amin ng kapatid mo? Ikaw na lang yung inaasahan namin bilang pangalawang tatay o pangalawang ano ng kapatid mo. Bakit ganyan ginawa mo sa amin? Kung may tampo ka man sa akin, pasensya na, wala akong alam na ipagtatampo mo sa akin. Mag-subscribe kayo rito. Tekram. Hello guys. Hello Jun. Yo. Hello Nak. Hello. Alanganin naman yung ano niya. Hello po. Hello guys. Hello Jun. Yo. Hello Nak. Hello po. Yan. Nagpa-practice po si Dave. So, papunta po kami ngayon ng Valenzuela guys. May isa po kasing ina na nag-PM po sa akin at gusto niya pong humiling ng yan, tungkod at isang saklay. So, isang request din po niya ay sana daw po ay makauwi ng probinsya ang kanya pong anak sa Cagayan de Oro. At dito po kasi parang sabi po ng nanay na hindi niya po maalagaan ang kanyang anak dahil daw po nagwo-work po siya at doon daw po sa probinsya ay may mga kamag-anak po siya na pwede pong mag-alaga sa kanyang anak. At yan, puntahan natin guys para makamusta po sila. See you later guys. Salamat po. Bye bye. Say bye bye na. O dyan ka muna anak, sandali Makan na. Wait lang na. Sandali. Opo. Pasensya na po. Opo. Naghihintay kayo sa akin. Kasi Okay lang po. ano sir, na ano mo, na-subscribe ko yan. Oh, thank you po Sandali naman. Hello. Receive ng ano po kayo sir. Parang, ano iniisip ni tate? Parang ang lungkot ni ate. Palagi po kasi siyang nandito sa lang ng bahay. Kumusta? Kumusta ka? Okay ka lang? Ay lang po. Ay, ito pala yung ano ko. Paano mo matatry ito? Okay ka lang? Ang ganda pala ni ate, no? Ang pangalan mo? Rachel po. Ang ganda pala ni Rachel Gusto mo ba i-try mo sa baba ito? Para ma-practice. Ma-try mo sa baba? Ito na lang po. Ha? Ito na lang po. Gusto ko sana i-try mo dun sa baba para ma-try mo. Kailan yung huli mo sa baba? Ay, hindi po ako na baba. Hindi ka nababa. Sir, nakakababa. Bakit? Karati na lang siyang nandito sa Ito taas. ako Kaya pihira lang po. Bakit hindi ka nababa? Dahil sa nahirapan ka lang? Opo. Gusto mo buhatin kita doon sa baba? Pwede naman po akong bumaba, kaya lang po ayaw ko. At kaya wala pong hawakan pagbaba. Hindi. Nahiya ka ba sa mga tao dyan? Medyo po. Pagka ako yung kasama mo, mahiya ka pa rin ba? Siguro po. Bakit ka mahiya? Dapat wala kang dapat ikahiya. Kasi pare-parehas lang tayong mga anak ng Diyos, no? Gusto ko sana makita kang maglakad doon sa baba. Okay lang? Okay po. Buhatin kita papunta doon. Ay, hindi kaya ko naman po maglakad. Kaya mo? Opo. Pababa doon. Opo. Tapos, try lang nating maglakad ka nun. Okay lang? Opo. O, sige. ganyan na yan sir eh. Hindi niya ginamit. Oh, Iniwan lang namin sa dun sa bahay na tinirahan namin. bakit po? At dito po kayo. Ayaw niya sir gamitin yung ganyan. Dito po kayo. Pasensya na. Na-receive ko pong PM nyo tungkod. Po.
Yung ano po, yung tungkod na, yung sir bang may apat na ano, yung may ganun siya. Ah, okay. Oh my God. Hindi nyo po lininaw. Kasalanan nyo pa ngayon. O sige, ganito. Buti hindi ko sinira yung ano. Bubuksan yung kaya Oo. ako kasi yung ganyan sir, yung ano niya. 7 years. Ganun na sana ang bibiling ko dyan. Kaya lang, Years old pa lang siya sir, ibinili ko na siya niyang ganyan. di ba po sabi nyo, wheelchair sana ang bibilin ko, sabi nyo. Meron na po siyang wheelchair sa Bicol. Ayaw niya naman pong magamit sir. Kasi nga sir, ang gusto niya po yung nakakatayo siya kahit na papaano. Nakakapag ano siya yung ano. Tapos nasa naisip gitna ko, yung siya sir. Nasa gitna siya. Nasa hawakan niya yung kaya po hindi wheelchair ang binili ko kasi nag-usap na tayo. Tapos nakita ko kanina yung pong ganun. Yung dalawa po yung hawakan. Sabi nga pala ni ate, ayaw niya ng parang malaki yung space. Hindi lang tayo sir. Sorry sir, hindi tayo nagkaintindi. So ganito po, gagawin ko na lang, papalitan ko po siya. Papapalitan ko na lang yung apat yung may hawakan po. Ano? Oo po sir. Yun po sir. I'm very very sorry. Kung kaya pa ng oras. Okay lang sir. Kung- Kahit na po hindi naman sir yan minamadali. Ang salamat nga sir. Na-appreciate nyo po yung PM ko. Kala ko nga sir hindi talaga mangyayari. Kasi sabi ko nga sa kanya, paano ba yan? Hindi ko maibigay sa iyo yung gusto mo. Kasi nga po sa hirap ng buhay namin. Hindi ko po. Kasi siya na sir. Kasi medyo ano lang ako. Kasi nga po yung kalagayan niya po. Pag ako umaalis. Tapos pag dumarating ako, pinapangiti ko na lang po siya. Kahit pagod na pagod po ako sir sa trabaho. Talaga pong siya yung inuuna ko. Kasi that time po na tumira ito doon sa kapatid ko po na nasa Bicol. Hindi ko po kasi makalimutan sir yung palayasin po na sabihin, kunin ko muna yung anak mo dito kasi hindi ka nagpapadala sa hirap po ng buhay dito sir. Hindi mo masasabi na palagi kang may trabaho, palagi kang may pera para ipadala sa kanya. Kasi sir, 4 talaga po ang anak ko. Yung pong 2 patay na. Isang 26 years old, tapos isang 25 years old po. Parehas po silang ano. Eh, noon pong kasalukuyan na hindi ako nakakapagpadala dito. Yung anak ko po palaging 2, iniisip ko kasi sabi nila, tanggapin mo. Sir, madaling sabihin yung tanggapin, di ba? Pagbuhay ng pamilya mo yung nawala, parang hindi mo kayang tanggapin agad-agad. Ayun po yung naging ano namin na mag-ina. Kaya po, sabi ko sa kanya, ako lang makakaunawa sa iyo anak. Sabi ko ganun sa kanya. Hindi kanila mauunawaan sa kalagayan mo kasi hindi kanila anak. May time po na sinisiraan pa ako sa anak ko na, ikinahihiya ko raw. Bakit ko ikahihiya? Sir, anak ko yan eh. Dugot laman ko. Bakit ganun yung mangyayari? That time na nawalan ako sir ng trabaho, hindi po ako humingi sa kanila kahit ano kasi nga iniisip ko, di baling kung ano man sa ibang tao ako dumaing, wag lang po sa sariling pamilya ko kasi po iba talaga sir. Kala ko sir yung pamilya, siya yung unang makakaunawa sa'yo kasi pamilya mo. Pero po, meron po palang pamilya na hindi ka mauunawaan paminsan-minsan. Isipin nyo po sir, 22 years na po akong ganito. Kung ako po yung pabayang nanay, makakapagpaaral po ba ako ng anak? Nakapagpaaral po ako ng isang anak, kaya nga lang po ando na sa kabilang buhay. Yung pangatlo na ando na rin. Tapos po may isa pa po akong anak na binata, 2 na lang po sila. Kaso nga po di na rin po nagpaparamdam sa amin, kaya para po bang dubli-dubli na yung problema ko sa ano. Kaya po ako nagkakaganito na ano. Kung napansin nyo sir, sa profile ko mataba ako. Ngayon po pumayat na ako kasi nga po kakaisip ko po sa mga problema namin kaming magnanay nung nawalan po ako ng trabaho. Saka po ako natuto na lumapit po ako sa Rapid po para nga po ano, pero 3 referral po sir. Andyan po, wala pong nangyari. Kaya sabi ko, saan kaya ako pwedeng humiling o humingi? Gabi-gabi sir, wala akong ginawa kundi manood ng YouTube nyo. Nakikita ko yung lahat ng mga tinutulungan nyo sir. Kaya sabi ko, baka ako dito magkakaroon ng pagkakataon na itong bata na ito, mahingan ko kahit na ano sa kanya. Kasi nga, sabi niya po, nung wala akong trabaho, mapumunta ka na kay, dun sa tulpo. Tinataboy niya po ako, andyan pa nga po yung video niya, na nanghihingi siya ng ganito, sabi ng ganun, kasi yung kalagayan niya. Di ko na po kasi nakasalang na nga po ako dun sa pinalis pa ako na may pinalipat pang iba, kaya po ayaw ko na po.
tama na yung gano'n na ano. Sabi ko, baka ito na yung time na mapansin man yung PM ko o hindi. Sabi ko, thanks na lang sa God. Sabi ko gano'n, pero sana mapansin. Salamat po, sir. Pag-appreciate nyo po dun sa ano ko, kasi po talaga pong matagal ko nang hinihiling na sabi niya nga magkaroon siya ng gano'n. Kasi nga sabi niya, pag mayroon na akong gano'n at nagkapera ka, pauwiin mo na ako sa Bicol, dun sa kapatid ko po na naghatid sa kanya dito, yung bunso namin. Yun lang po ang nakakaintindi yan, sir. Kaya po. Pasensya na, sir. Opo, nararamdaman ko po yung sakit po sa dibdib nyo, no? Masakit po na yung pamilya mo po yan, na siya pang magda-down sa'yo. Sa totoo lang po. Ang mga kapatid ko po, mga galit sila sa akin kasi raw po ako yung pabayang nanay. Sabi ko nga sa kanila nung nag-post ako sa Facebook, kung alam nyo lang ang buhay na pinagdadaanan namin dito, magdildil kami ng asin, kumain kami ng lugaw, sir. Pero hindi ko po yan, sir, ikinahihiya. At least may laman yung sikmura namin. Kaysa naman po doon sa kumakain kami ng kung saan pinulot na ano, at least kung maglugaw. Naranasan nga namin, sir, di maniwala kayo sa hindi. Mula nung mawalan akong trabaho, lugaw lang kinakain namin, pero nakaraos naman kami, sir. Tawa ng Diyos, nag-uulam nga, sir, ng tuyo, mantika. Bili lang ako, sir, 10 pisong, saka 5 pisong mantika. Okay na po sa amin mag-ina. Kasi dadalawa lang naman kami. Ano naman yung buhay na hindi mo mairaos ay narausan mo na nga. Narausan ko na nga, sir, yung 4 kong anak, maliliit pa yan ang iwan. 8 months lang ito, sir, ng iwan ng tatay. Oh, maliliit pa yung mga kasunod. Pero tinaguyod ko sila, sir. Sarili ko lang na sikap. Sabihin man nila na ano. Pero sabi ko, ang isang nanay hindi pwedeng mag-log out. Talaga po, sir. Kailangan na di naman kako tayo. Hindi, sir. Ako, gusto ko lang kasi, sir, ilabas yung talagang ano ko. Kasi wala talaga, sir, akong na ganito yung buhay namin. Mag-ina na nga lang po kami. Tapos yung buhay namin na pinagdadaanan, hindi ko po alam kung saan namin mararating. Sabi ko nga po sa Panginoon, kasi po ang gawa ko lang talaga, sir, trabaho, bahay, simbahan. Hindi po ako pumupunta sa kapitbahay. Yan lang po ang buhay namin. Pag alis ko po sa trabaho, dito na ako. Pag linggo po, nasa Quiapo ako. Pinipray ko po palagi na sana matupad ng hinihiling mo sa akin, na hindi ko kayang ibigay kahit ibang tao, kung sino man yung magiging instrumento ni Lord para sa iyo. Sabi ko po, sana ibigay na sa iyo. Kasi nahihirapan po ako, sir, sa tuwing nakikita ko siya na talagang parang dinudurog yung puso ko sa nakikita ako sa kanya. Sabi ko, may tsura pa naman, tapos ganito yung nangyari sa kanya. Kasi po, minsan sa pamilya po natin ay hindi ho nagkakaintindihan. Nga po, meron po talaga hindi Opo. nagkakaintindihan, lalo na po pag about sa financial, sir. Totoo po yan. Opo, at ang aking lagi pong pinapaunawa sa mga tao pong nasasakupan ko sabi nga, kung sinong nakakaunawa o nakakaintindi. Yun ang pinagpapala, sir. Opo, at Down ka, sir, ng ibang tao. Ibaba ka mang ibaba ng iba. Hatanggapin mo lang, sir. tama po Lahat yun. ng mga sama ng loob na binabato niya sa'yo, tanggapin mo, sir. Tama Ganon, po sir, yun. ang ginagawa ko. Batuhin man nila ako ng bato, kung ano man yung tatanggapin ko. Hindi ko, sir, ako, kahit nga, sir, mga kapatid ko, mga galit sa akin, hindi po ako galit sa kanila. Ang Tama nanay po ko po, mahal na mahal ako, di kami nagkikita. Unang-una, malaki na, siya pong nagpalaki dito kasi po maliit pa, naghiwa-hiwalay na kami. Kung hindi po ako magtatrabaho, paano po yung mga anak ko? Tama. Paano ko po sila papakainin? Masaya nga po ako nung sama-sama kami, kahit na hindi kami kumakain ng tama sa oras, basta sama-sama kami, nakikita ko yung mga anak ko. Masaya ako, sir, pero nitong nawala na yung 2 kong anak, tapos yung isa ko pang anak na pangalawa nga, sir, hindi na nga nagpakita, sir, kahit anong message ko, wala, sir. Kaya sabi ko sana nung pumunta ako sa sa TV5, ipapanawagan ko po sana. Pwede po makuha yung pangalan niya? Opo, andyan po sa akin. Ano po pangalan niya? Romel po. Romel Romel? Teherero po. Sige po. Gusto ko po sana na sabi ko, magparamdam ka naman, lalo na nung, sir, kasalo ko yan na wala akong Bigay po trabaho. kayong message sa kanya. Na wala kaming sabi ko, na kung nasan ka man,
Magpakita ka naman sa amin ng kapatid mo. Tatatlo na nga lang tayo. Hiwa-hiwalay pa tayo. Bakit naman ganito ginagawa mo sa amin ng kapatid mo? Ikaw na lang yung inaasahan namin bilang pangalawang tatay o pangalawang ano ng kapatid mo. Bakit ganyan ginawa mo sa amin? Kung may tampo ka man sa akin, pasensya na. Wala akong alam na ipagtatampo mo sa akin. Dahil alam mo naman ginawa ko lahat. Mula sa inyo, sa lahat ng liit ninyo hanggang sa paglaki, di ko sinusumbat, ginawa ko lahat para lang tayo magsama-sama. Di naman ako lahat ng oras ay naging masama sa paningin ninyo. Sana naman maunawaan mo ako, nak. Magpakita ka naman o magparamdam ka sa amin. Sana makita mo yan kasi paradit naman kang nanonood ng YouTube. Sana maintindihan mo yung kalagayan namin. Bilang isang nanay mo, balang araw kakailanganin mo rin ako bilang ina. Hindi lang sa ngayon. Kung sa ngayon, hindi mo ako kailangan. Darating yung panahon, hahanapin mo ang nanay mo. Sana gabayan ka ni Lord. Huwag kang pababayaan kung hindi ka man sa akin nagpapakita. Huwag ka sanang pabayaan ng Panginoon. Salamat po. Salamat po talaga, sir, sa pag-appreciate nyo sa amin. Hindi po. Alam niyo po, hindi ko ito magagawa na hindi ko kasama yung Panginoong Jesus. Opo. At saka sa mga subscribers ho natin, kasi meron pong isang, meron ho tayong isang subscriber, sabi niya, Ram, kung meron kang mapaggagamitan ng pera na padala ko, gamitin mo kung sa tingin mo ay karapat-dapat yung mapagbibigyan. So, i-mention ko na lang po sa mamaya. Tapos po, siyempre, hiling nyo din po na makauwi si ate. Siyempre, gusto ko rin po lahat to ng hiling nyo maibigay ko sa inyo. At akin pong gagawin hanggat sa makakaya ko po. Salamat po. Salamat po talaga. Hindi ko po akalain talaga na pangyayari ito sa amin. Mahal ko po kayo. Huwag ko kayong wag ko kayong mawalan ng lakas. Time nga, sir, na na ako mag-suicide. Kaya lang, sir, sa totoo lang, bigla yung inumin ko na yung silver cleaner. Bigla pong may nagsigaw ng huwag. Nagulat po ako, natapon po yung silver cleaner sa sobra pong hirap. Talaga pong sabi ko parang kung mabubuhay man ako, sabi ko, puro ganito magdadaanan kung malalaki na mga anak ko. Kaya lang hindi pa rin po tama. Yung sabi ko, yung anak ko na umaasa sa akin na iisa na lang siya na ganyan pa yung kalagayan. Sabi ko nga po, sana kung babawian ako ng hiram na buhay, wag na po akong paghirapin. Dahil alam ko naman po hindi nila ako kayang alagaan pero sa tamang panahon lang, sir. Dahil katulad po niyan, yung anak ko na yan, kikita ko yung kalagayan niya sa tuwing uuwi. Na po talagang, habang nga po kanina nung tinawagan niyo po ako, kumakain ako, grabe po talaga, sir, ang tuwa ko. Sabi ko, Diyos ko, Lord.